Alamin ang kwento likod sa kantang Ili-Ili, Tulog Anay. Isang kantang Ilonggo ang sobrang nagpatindig ng balahibo ng maraming Pilipino. Ili-Ili, Tulog Anay. Isang kantang pangpatulog ng mga bata noong unang panahon na sobrang effective dahil nakakatulog talaga ang sinumang batang kinakantahan ng kantang ito. Ito rin ay naging sobrang sikat na pagdating sa mga horror story, kagaya ng White Lady. Pero sa video natin ngayon ay mayroon kaming ibabahaging kwento. Saan nga ba nanggaling ang kantang Ili-Ili, Tulog Anay? Ano nga ba ang kwento sa likod ng kantang ito? Stay tuned until the end of our video para malaman ang mga impormasyon at detalye ng buong istorya na siguradong gugulat talaga sa inyo. Narinig mo na ba ang kantang Ili-Ili, Tulog Anay? Narito ang totoong kwento sa likod ng kanta. Sa taong 1970 ay mayroong mag-ina na naninirahan sa isang lugar sa Visayas. Sila ay nakatira sa isang maliit at lumang bahay na kung saan kung titignan ito ay medyo nakakatakot na nga dahil bukod sa luma na ito, wala rin itong ilaw sa gabi. Sa tuwing pinapatulog ng nanay ang kanyang anak na batang babae ay kinakantahan niya ito ng kantang Ili-Ili, Tulog Anay para makatulog ito ng mahimbing. Maging sa mga panahong malungkot ang batang babae, nung medyo lumaki na ito ay kantahin lamang ito ng kanyang ina ay agad nagbabago ang mood niya at bigla siyang sumasaya. Dumaan ang ilang taon at nakabisado na rin ng anak na babae ang kantang iyon dahil sa gabi-gabi niya itong naririnig. Pagdating niya ng 17 years old ay marami ang nagkakagusto sa kanya sapagkat mayroon siyang magandang mukha at magandang buhok na lagpas baywang. Gayunpaman, marami din ang nawiwerduhan sa kanya dahil tanging ang kantang Ili-Ili, Tulog Anay lamang ang kanyang kinakanta. Kahit nga nasa labas ito, ayun lang talaga ang laman ng kanyang bibig at minsan lang din siya nakikipag-usap sa mga tao sa kanilang lugar. Isang araw, habang kumakanta ang dalaga, ay may lumapit sa kanya at tinanong siya kung bakit niya palaging kinakanta ang Ili-Ili, Tulog Anay. Ang sabi lamang ng dalaga ay ito umano ang tono ng kanyang ina at ito lang din ang tanging alam niyang kanta. Dahil sa napakagandang boses ng dalaga sa tuwing kumakanta ito, ay mayroon ding lumapit sa kanya na isang composer at sinabihan siyang dadalhin umano siya sa Maynila para maging isang singer at mag-record ng mga kanta. Bibigyan umano siya ng 20,000 bawat buwan. Napaisip ang dalaga at pumunta sa kanyang ina para sabihin ito. Habang nag-uusap siya, ay napansin ng dalaga na medyo matanda na nga ang kanyang ina at marami na itong sakit. Kaya naman naisip niyang sumama sa composer para na rin makabili ng gamot at iba pang mga bagay na kailangan ng kanyang ina. Umalis ang dalaga kasama ang composer papuntang Maynila at tanging ang kapitbahay na lamang nila ang tumitingin sa kanyang ina habang wala ito. Pagdating nila sa Maynila ay agad na gumawa ang composer ng sarili niyang version sa kantang Ili-Ili, Tulog Anay at gusto niyang ito ang kantahin ng dalaga. Nagsimula na ang recording at pagkanta ng dalaga ay hindi niya kinanta ang version ng composer kundi kinanta niya ang kantang itinuro ng kanyang nanay dahil ito raw umano ang nakasanayan niyang kantahin. Sobrang nagalit ang composer sa kanya dahil hindi siya nakikinig at hindi niya kinakanta ang gusto ng composer, kaya naman pinalaya siya nito at pinauwi ng probensya. Pag-alis ng dalaga sa studio ay bigla na lamang nag-play ang kantang kinanta ng dalaga kahit hindi naman ito na-i-record. Kinilabutan ang composer kung kaya't agad niya itong pinatay pero pagdaan lang ng ilang minuto ay tumugtog na naman ulit ito. Sa sobrang takot ng composer ay sinira niya ang isang speaker na doon nang gagaling ang tunog. Pag-uwi ng dalaga sa kanilang probinsya ay dumiretso ito sa kanilang bahay para makita ang kanyang ina. Pagdating naman niya sa bahay ay nakita niya ang kanyang ina na hinang-hinana at nakaratay na lamang ito sa sahig ng kanilang bahay. Alam ng dalaga na hindi na magtatagal ang kanyang ina at nasasaktan siya dahil wala siyang nadalang gamot o kahit na anong galing sa Maynila. Ang ginawa na lang ng dalaga ay kinantahan niya ang kanyang nanay ng kantang Ili-Ili, Tulog Anay. Ilang oras lang din ang lumipas pagkatapos niyang kantahin ito ay namatay na rin ang kanyang ina. Walang magawa ang dalaga kundi ang umiyak lamang ng umiyak habang nakayakap ito sa patay na katawan ng kanyang ina. Sinisisi rin ng dalaga ang composer kung bakit namatay ang kanyang ina.
Kung ibinigay lang daw umano sana ng composer ang pera ay nakabili sana siya ng gamot para sa kanyang ina at hindi pa sana ito mamamatay. Sa gabing iyon, habang nagsusuklay ng buhok ang dalaga sa harapan ng isang lumang salamin ay naisip niyang magpakamatay din sapagkat wala na siyang nakikitang rason para mabuhay. Sa mga oras na ito ay hindi pa napapansin ng mga tao sa kanilang lugar na wala na si nanay dahil itinago ito ng dalaga. Umiyak ng umiyak ang dalaga habang kumakanta ito ng ili-ili tulog anay sa harapan ng salamin. At sa mga sandaling iyon, sa gilid ng kanyang ina ay nagawang magbigti ng dalaga habang suot ang isang puting dress na isinuot niya sa recording noong nasa Maynila pa lamang siya. Pagkalipas ng 2 araw ay nagtataka na ang mga kapitbahay kung bakit hindi na nila nakikita ang dalaga at hindi na rin nila naririnig ang magandang boses nito. Kung kaya't nagpasya sila pumasok sa bahay ng mag-ina at doon nga nakita nilang wala ng buhay ang dalawa. Samantalang ang composer naman ay nagpakamatay din gamit ang isang baril na ipinutok niya sa kanyang ulo. Ayon sa ilang kwento at sa security na nagbabantay sa studio ay nakita nilang parang nababaliw umano ang composer at nagsusulat ito ng kantang isang kanta bago niya pinatay ang sarili. Pagkakita rin sa mga sulat niya ay puro ito sulat ng kantang kinanta ng dalaga sa studio, ang Ili-ili Tulog Anay. Pagkalipas ng ilang buwan at taon ay marami na ring nagtangkang tumira sa bahay ng mag-ina, kasama na rito ang ilang kapitbahay na noon ay nagbabantay sa ina ng dalaga habang nasa Maynila pa ito. Pero gayon pa man, pagdaan lang ng ilang araw ay umaalis din sila dahil ang sabi nila ay sa tuwing hating gabi mayroong batang kumakanta ng kantang laging kinakanta ng mag-ina, ang Ili-ili Tulog Anay. Habang ang iba naman ay sumubok manirahan doon ay nakakita talaga ng isang babaeng nakaputi at kumakanta ng Ili-ili Tulog Anay. Pinaniniwalaan ng marami sa lugar na iyon na hanggang ngayon ay hindi pa rin umaalis ang kaluluwa ng mag-ina sa bahay dahil paminsan-minsan ay naririnig pa nila itong kumakanta. Ang kwentong ito ay base lamang din sa aming matinding pananaliksik at hindi pa tiyak kung ito ba ay may katotohanan o katang-isip lamang. Kung ikaw ang tatanungin, ano sa palagay mo? May katotohanan nga ba ang Ili-ili horror story na ito? Mag-comment lamang para sa iyong sagot. Gusto rin namin malaman kung ano sa tingin mo ang totoong kwento sa likod ng kantang Ili-ili Tulog Anay. For more related videos, feel free to check out our channel description below for more related topics and interesting stories. Kung nag-enjoy ka sa ating video ngayon, ay pwede mong i-share din sa mga kaibigan at kapamilyang mahilig din sa mga Tagalog horror stories.